Sa ating lahat. Good morning naman, Pastor. Ayun! Kala ko, kausap ko na naman yung sarili ko eh. Ayun, may tao pala. Ayun. Salamat po sa Panginoon at matagal-tagal din po na naman tayong nabakante sa ating pag-aaral. So, pero ngayong umaga po, medyo tatanong po muna tayong konti sa ating series, no? Pero may kinalaman din naman po yun, no? Yung ating pag-aaral ngayon. May kinalaman din po dun sa ating series na Journey in Christianity, because this is still about living, how to live a life, no? As a Christian, how to live a life in truth, no? So, maganda po itong pag-aaral natin ngayon, at pero bago po yan, may gusto lang ako sa inyo kwento, no? Meron pong dalawang magkapatid na nagbakasyon, no? Sa kanyang sa probinsya, sa kanilang mga lolo't lola, no? So, dahil summer, di ba, walang pasok ang mga bata, so hinatid sila, no? Dalawang lalaki to, magkapatid. No? Hinatid sila ng kanilang magulang sa kanilang probinsya, sa Pilipinas. At doon sila iniwan para magbakasyon sa buong summer. No? Okay, and then one day, yung sa probinsya, alam niyo naman sa probinsya, di ba, may mga alagang hayop, di ba? Kadalasan ang mga nakatira, may hayop na may baboy, may mga cow, di ba? Karabaw, ganyan, kambing, iba-iba. So nagkataon yung kanyang lola ay may alagang mga manok. No? May mga alagang mga manok, marami mga manok yung lola niya. At habang sila ay naglalaro ng kanyang kapatid, so ang nilalaro nila ay nagtitirador sila ng mga ibon, yeah? Sa bukid. Yeah? Sa hindi sinasadyang pagkakataon, itong bunsong kapatid, ang natirador niya, yung alagang manok ng kanyang lola. No? Yung inahin. No? So, nung natirador niya, siyempre, namatay. Kasi tinamaan niya sa ulo yung manok. Namatay. At dahil sa takot niya, tumingin siya sa paligid. At dahil sa takot niya, kinuha niya yung manok na matay at inilibing niya. No? Kasi alam niya, mapapagalitan siya ng kanyang lola. No? Hindi niya alam na sa ginawa niya, nakita pala siya ng kuya niya. No? At dahil doon, ang kinausap siya ng kanyang kuya, sabi ng kuya niya, nakita ko ang ginawa mo kanina. At isusumbong kita kay lola. Ang sabi ng bunsong kapatid, huwag mo ko isumbong. Kahit anong paggawa mo gagawin ko, wag mo lang ako isumbong kay lola. So, anong nangyari, nagkausap sila, o sige, sabi gano'n. Hindi kita isusumbong, pero pag may inuto sa akin si lola, ikaw ang gagawa. O, kataon din kaya, no? Nung dumating na, ito na, sinabi na lola, sinabi sa kuya, maghugas ka na ng ating pinagkainan. Ang sabi ng kuya, ay lola, si bunso na raw ang maghuhugas. Ang sabi ng bunso, ano? Tapos sabay tumingin sa kanyang kuya, di sabi, di ba ikaw ang maghuhugas? At alam na ng bunsong kapatid. Kaya sabi niya sa kanyang lola, opo lola, ako na lang ang maghuhugas. At yon ay, kasi buong summer nandun sila. Yon ay nagpatuloy. Sa tuwing basta may iuutos ang lola sa kanyang kuya, siya ang gumagawa. Tsaka ako natatapusin ang kwento pagkatapos natin mag-aaral. Ipaalala niyo sa akin, baka makalimutan ko. Okay. So alam niyo po, ang ating pag-aaralan ngayong umaga, pinamagatan po nating living a life in truth.
At ito po ay ang ating pong teksto na ating pag-aaralan ay makikita natin sa John chapter 8 verse 31 to 32. I'm reading it in NIRB version of the Bible. Ang sabi diyan, Jesus spoke to the Jews who had believed him. If you obey my teaching, he said, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Alam niyo po ang konteksto ng ating binasa. Kung babasahin niyo po ang buong chapter 8, ito po yung panahon na ang mga Hudyo po, lalong-lalo na yung kanyang mga mababait na pariseo, no? Kasi sabi ni Jesus diyan, pinapakilala niya yung kanyang sarili. Sabi niya, I am the light of the world. Sabi niya gano'n. Ang sinasabi ng mga Hudyo, ng mga lalong pariseo, ikaw lang naman nagpapatotoo sa sarili mo na ikaw nga ang Mesaya. Parang inaano ko lang pinaparaphrase ko lang. Pwede ba yun na sarili mo ang nagpapatotoo na ikaw ang Mesaya? Parang kini-question yung kanya mga sinasabi tungkol sa sarili niya. No? Kaya yan, mahabang discussion po yan, kaya hanggang sa dumating sila sa verse 31, yan nga sabi ni Jesus Christ. So maraming Hudyo ang hindi naniniwala sa kanya. Pero meron din mga Hudyo, may mga Jews din na naniniwala sa kanya. Kaya sinasabi niya doon sa mga naniniwala sa kanya, if you obey my teaching, he said, you are really my disciple, then you will know the truth, and the truth will set you free. Ang ibig sabihin lang po niyan, kung ikaw ay magiging disipulo ko, kung ikaw ay tatanggapin kung sino ako, na ako ang Messiah, ako ang pinadalang, ako ang tagapagligtas. Kung ikaw ang magkakaroon ng paniniwala sa akin, ano mangyari? Malalaman ko ang katotohanan. So you cannot know the truth. Ang isipin pala, you will never know the truth unless you first believe. No? It's not the other way around. No? It's not you have to have faith first. You have to believe first in Jesus. You have to have the relationship. Kailangan mong tanggapin na si Jesus ang yung Diyos na tagapagligtas. Then your eyes will be open to all the truth. To all kind of truth. No? Alam niyo po, sa panahon ngayon, napaka-importante po ng katotohanan. Bakit? Kasi lahat ng tao ay talagang parang at ease na sa pagsasabi ng kasinungalingan. Simulan po natin yan sa mga kandidato, lalo na ngayon, election, no? Lahat ng kanilang mga sinasabi, hindi mo alam kung totoo o hindi. Kahit pagbukas mo sa social media, pagbukas mo sa Facebook, napakaraming mga balita. Ang hirap malaman what is true, what is fake. No? Kahit yung mga damit na suot ng mga tao, kahit yung mga sapatos, kahit yung mga bag, di mo na malaman alin ba ang totoo, alin ba ang hindi. No? It is, we are living in a world that full of lies. No? Punong-puno ng kasinungalingan. Meron nung ginawang survey sa US, maraming taon na nakakaraan, about people who tells lie, no? Yung nag-interview sila ng mga tao kung how many times they tell lie a day, no? Alam nyo ang average? The average lies of a individual per day is 25 lies a day. 25 lies, no? Interview sila sa mga tao, no? Average person, no? Average lie a day is 25. No? 25 lies they tell a day. No? That is why we want to have, gusto nating pag-aralan ngayon, how important, no? O how much do we value truth in our life? Kasi ngayon,
Parang napapansin ko, ang pagsasabi ng totoo ay ano na lang, barya-barya na lang ang halaga. No? Parang pag magsabi ka ng totoo, hindi, parang wala nang kwenta. No? Parang, kasi lahat naman, nagsisinungaling. Lahat naman, hindi nagsasabi ng totoo. So it's just a normal thing to do. Is it really? Totoo ba na ang hindi pagsasabi ng totoo is a normal thing in a life of a person? No? Maari. Pero how about a Christian? No? How about a Christian? How much do we value telling truth in our life? Ang sabi po sa Numbers 23:19, God isn't a mere human, He can't lie. He isn't a human being, He doesn't change His mind. He speaks and then He acts. He makes promise and then He keeps it. Mabuti na lamang po, meron tayong Diyos na laging totoo. Imagine niyo kung yung Diyos natin nagbablock din, nagpa-prank din. Di ba ang hirap? No? Buti na lang ang Diyos natin ay Diyos na tapat. Diyos na hindi nagsisinungaling. Diyos na nangangako at tinutupad ang kanyang pangako. No? Napakabuti ng ating Diyos. No? He is the God that He keeps all His promises. He never lie. He can't lie. No? Sa kabilang banda, no? Sa kabilang banda po, on the other hand, sabi naman sa John, ay ito naman pala, bago pala, sa Proverbs 16-19, sabi naman dyan, there are 6 things that the Lord hates. In fact, He hates 7. The Lord hates proud eyes, lying tongue, and hands that kill those who aren't guilty. He also hates heart that make evil plans, and feet that are quick to do evil. He hates any witness who pour out lies, and anyone who stir up conflict in the community. So meron daw 7 kasalanan. Ang ayaw ng Panginoon. At alam niyo po ba, sa 7 ito, 2 rito, yung pagsisinungaling. Interesting. 7 na nga lang yung kasalanan, 2 pa yung pagsisinungaling. That's how God hates lies, mga kapatid. So it's not a simple matter. No? Telling a lie, not telling the truth, is not a simple matter to our God. Kasi, kung simple yan, dapat wala yan sa 7 hate sin of Jesus Christ. Ang matindi pa dito, hindi nga lang wala, nandun na nga, doble pa. At ang sabi po sa John 8:44, Jesus, you belong to your father the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and a father of lies. So pagka palang isang tao nagsisinungaling, we are actually speaking the devil's language. No? Kung meron sa mga Kristiyano, kung meron pong speaking in tongue, where they speak the language of angels, no? Meron din palang speaking in tongue sa kampo ng kadiliman, no? Yun daw pong pagsisinungaling, no? When you lie, you are actually speaking the language of the devil, no? Because that is his native language. Native language na yan. So therefore, think about that, mga kapatid. Whenever you lie, you are actually, the devil is actually using you to speak his language through you.
Okay. Kaya po, alam niyo po, doon sa ating pag-aaral dati, doon sa armor of God, the full armor of God, alam niyo po ang pinakaunang armor na pinapagamit sa atin? The belt of truth. Diba? Meron yan, diba? Breastplate of righteousness, diba? Yung shield of faith, diba? Ang daming armor. I think, 5, 6 yata. But the very first na sinabi ng Bible is the belt of truth. Alam niyo kung bakit? Kasi sa isang Roman soldier, ito po ang Roman soldier, no? Ganyan po, ganyan kasi ginamit, yan pa kasi ang ginamit ni Apostol Pablo na ilustrasyon, no? Na armor. Yung armor na ginagamit sa battle ng mga sundalong Romano, no? And alam niyo po, itong belt na to, yung belt na yan, diyan po sinusukbit ng mga Romano yung kanilang espada. No? Kaya pag walang belt ang Romano, hindi niya madala yung espada niya. Wala kasing pagsusuksukan. Hindi naman pwede lalakay siya, laging hawak-hawak niya yung espada niya. No? So, when you have the belt of truth, ang ibig sabihin lang niyan, kasi ang yung sword na sinasabi ron, yung sword of the Spirit, no? Yung Word of God, kumbaga, nakabase sa katotohanan. So, ito ang katotohanan, ito ang foundation niya, kaya doon siya nakasuksok. Sa katotohanan, sabihin, ang salita ng Diyos ay nakapundasyon, nakasuksok, nakakabit sa katotohanan. Therefore, the Word of God has no lies in it. No? Dahil pag nawala yung katotohanan, babagsak yung Word of God. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng Word of God kung hindi yan nakasuksok, kung hindi yan nakatungtong, nakapundasyon sa katotohanan. Kaya po gano'n ang sinasabi ni Apostol Pablo, the very first armor that we have to wear is the belt of truth. Because if our faith will be based on lies, then we will be in jeopardy or in doom. No? We are in doom. No? And that truth is the truth that Jesus is the Messiah, our Savior. Sabi po sa 1 John 5:20, we know also the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. So, diyan po nakabase, no? Yung ating pinakaunang katotohanan na dapat matutunan. No? Before anything else, kaya nga sabi natin, di ba? For you to know the truth and for you to be free from all lies, you have first to understand and accept the first truth, the foundation of our Christianity. That Jesus, is the true God and the eternal life. Kapag ka po yan, dyan pa lang bumagsak tayo, bagsak na po lahat. No? Kapag dyan pa lang, naniwala na tayo na merong ibang, na si Jesus Christ ay hindi Diyos, na si Jesus Christ ay hindi eternal life, at meron pang ibang paraan para makamit mo ang eternal life, doon pa lang, we already will fail. Kasi yun po yung pinaka-essence ng ating tinatayuan pagiging Kristiyano. Tanggalin mo yung katotohanan yan, wala pong kwenta ang pagiging Kristiyano natin. Because if we don't believe that Jesus Christ is God, and if we don't believe that Jesus Christ is our Savior, then ano pang ginagawa natin dito? Useless ang ating pagsamba kung hindi tayo nakatungtong sa katotohanan na yan. So the belt of truth should be always in our mind. No? So ganun po, no? So pagkatapos niyan, kung ikaw naman ay nandun na kay Kristo na, dapat ikaw ay maging malaya na. No? Because sabi ni God, when you become my disciple, you will know the truth.
And the truth will set you free. No? Pero ang tanong, bakit may mga Kristiyano na pagkatapos tanggapin si Kristo, pagkatapos maging disipulo, hanggang ngayon, bilanggo pa rin sa kasinungalingan. Hindi pa rin natatamasa yung binigay ni Jesus Christ na pangako niya na you will know the truth and the truth will set you free. No? Kaya po ako ay nag-research. No? Siyempre, pumunta ako sa library, sa Google Library. No? At ako ginanong ko po ang katanungan ito. Why do people lie? No? Kasi hindi ko, bakit ba kailangan tao nagsisinungaling? No? At alam niyo po, sabi sa Understanding Why People Lie na blog po yan ng American Counseling Association noong October 2019. Nagbigay po sila ng mga reason why, kasi siyempre mga ano yan, mga psychology, mga ano yan, mga nagka-counseling yan. Nag-interview sila, nag-ano sila, kumukuha sila mga data, no? At sabi diyan, most common reason why people lie, number 1 is to protect the liar from being punished or to protect someone else from punishment. No? Number 1 reason yan, no? Yung mga tao daw naglalay para hindi maparusahan. Naalala ko nung isang araw, kami, Bible study kami. Tinanong kasi ron, ano yung pinaka earliest memory mo in life? No? So, sinerge ko yung computer mind ko. Ano pinakaunang natatandaan mo? Yung mga musmus ka pa lang, pero yun ang natatandaan mo na nangyari nung musmus ka. Hindi ka pa nag-aaral. Ano yung natatandaan ko? Yung very first time na nagsinungaling ako. No? Ang kwento po niyan, di bata kami, siguro ako mga nasa 3 years old. Ayan. Or mga 3, 4, kasi di pa ako nag-aaral. Meron po kaming, nung panahon kasi, yung usong-uso sa bahay, yung pulbos, yung mga Johnson powder, di ba? Tapos meron ho lalagyanan ng pulbos sa bahay. Naabutan niyo po ba yon? Tapos meron siyang pang ganon, di ba? So para pagka magpupulbos, gaganon mo, di ba? Eh, nilaro ko po yun. Natapon po. Eh, siyempre maraming lamang pulbos yun, di ba? Natapon, kumalat sa sahig. Eh, takot ko. Magkakapagalitan ako. Ang ginawa ko, pilit kong pinupunpon yung, pulbos yun di ba? Ang hirap ibalik doon. Pulbos Kaya ang ginawa ko na lang, ginanong ko sa mukha ko yung pulbos. Siyempre, kalat. Makita mo, hindi naman mawawala sa sahig yan. Dahil kulay puti yan, di ba? Yung sahig namin nun, yung sahig namin, yung semento, yung kulay pula. Naabutan niyo po ba yan? Yung pula yung semento. So, kitang-kitang puti. Dumating ngayon ng tatay ko mabagsik Sabi niya, kita niyang gano'n, no? May kulay puti yung Sino nagtapon ng pulbos? Tinawag niya kami, 4 kami magkakapatid. Pinahilera kaming gano'n. Mula sa ate ko, siyempre maliit pa ako, pangatlo ko 2 ate ko, tapos ako, saka ko. Sino nagtapon ng pulbos? Ikaw? Sabi niya sa ate ko. Sabi ng ate ko, hindi po. Sabi niya sa ditchi ko, ikaw? Hindi po. Pagdating sa akin, ikaw? Pero puro pulbos yung mukha ko. Well, very funny memory, but napakabata ko pa. Nakapagsinungaling na ako. No? So, ganun po, no? So, alam nyo, kahit yung bata, wala namang ituro sa akin para magsinungaling. Pero siguro dahil sa takot, na baka alam mo naman mga tatay noon, pagka, nako, ginaganon pa yung sinturon nun Hinahasa pa yung sinturon. Okay? So, yan daw number 1 way. Number 2, reason ay to avoid embarrassment. To avoid being embarrassed. So, people lie because they don't want to be embarrassed. No? Mapapahiya. No? Kaya pagka may assignment, sasabihin, meron kahit wala namang assignment. No? Okay. To hide awkward situation. No?
para pagtakpan yung mga sitwasyon na hindi maganda, no? And number 4, to help other think better of the person telling the lie, no? So para daw maiangat niya o para maipakita niya na mas magaling siya, no? No? Doon sa isang tao na kanyang kausap. Minsan nasabi ng lie, di ba? Alam mo, kobo na kaumay, parang kukwentuhan, di ba? Alam mo yung lolo ko, di ba? Tapos sabihin, wala yun sa lolo ko, di ba? So, gagawa ng kasinungalingan para maitaas yung kanyang sarili, no? So, such lying isn't admirable, but not hard to understand why it occurs, no? So, hindi ho mahirap intindihin, hindi ho maganda, no? Isn't admirable to lie. Hindi maganda ang nagsisinungaling. Pero sabi diyan, hindi naman mahirap unawain bakit nagsisinungaling because of such reason. But what is difficult to understand is why people keep on lying. Why keep living in lies? No? So yung mga sitwasyon na yun, na yan, tinanong ka, natakot ka, nagsinungaling ka, naunawaan ka. No? Kasi takot ka eh. Di ba? O kasi mapapahiya ka. Pero hindi mo maintindihan, bakit pagkatapos noon, nung sitwasyon na yon, patuloy ka pa rin namumuhay. No? Pinapangatawanan mo pa rin yung pagsisinungaling mo kahit tapos na yung pangyayari. Doon po, medyo nahihirapan maunawaan ng mga counselor, yung mga tao na patuloy. Kumbaga yung, alam mo yun, ay nangyari na, o nagsinungaling ka na, and then many years after, hindi mo pa rin inaamin yung kasinungalingan mo. You still keep on telling the same lie to other people. Why? Hindi ka na naman, tapos na naman yung pangyayari, di ba? Kung sabi nun, okay, na-caught off guard ka, kailangan mong sinungaling kasi natakot ka. Tapos na hindi ka na naman, kumbaga, ako, hindi ka na naman papaluin ng magulang mo, patay na magulang mo. Di ba? Wala na namang mag-aano sa'yo dahil nangyari na naman yun. So bakit hindi mo pa, bakit when somebody asks you about that situation, you continue to tell the same lies? That is the problem. No? That is the one that the people is telling in the why. So ngayon, meron silang nabuo na kind of conclusion or kind of parang na people who lie, sabi nga repeatedly, often have a desire to be in control. No? When the truth of a situation doesn't agree with such control, they produce a lie that does conform to the narrative they desire. No? Kaya po pala may mga ganun tao na patuloy na namuhay ng kasinungalingan dahil gusto na lagi silang in control. Gusto nila lagi, alam nila na I'm in control, no? Na walang, kumbaga, hindi sila mapapahama kung walang no? Kasi baka pag sinabi nila yung katotohanan, baka hindi nila alam kung ano mangyari doon, kung baka maalaman ng iba, o kaya may maging consequence. So they just want to be in control, no? So nagkakaroon ng repeated lying yung tao, no? Because they want to be in control. Kaya gagawa sila ng story para hindi maapektuhan yung kanilang kakayanan na i-control yung situation. Kaya pala, dahil dito, it just struck into my mind, no? Eureka, no? Eureka. No? Alam niyo, Eureka, salita ho ng Greek yan, na ibig sabihin, I found it, I finally understand, no? Natutunan ko yan kay Archimedes, no? Kilala niyo ba si Archimedes? Yung, kung hindi nyo kilala, ang bali ako na lang nakakaalam. No? Kaya si Archimedes, siya yung nakadiscover ng law of buoyancy, yung tinatawag na Archimedes principle,
Yung kaya tayo nagkaroon ng mga barko na gawa sa bakal. Kasi nakuha niya yung principle ng buoyancy na kahit bakal yan, hindi yan lulubog sa dagat. Basta yung volume ng tubig, mas marami doon sa volume ng bagay na lulubog sa kanya. No? So yung ano, pero yun ang sinabi niya kasi siya nagpauso niya ng salitang Eureka. Kaya pag may mga na-discover, Eureka! Ayan, sumisigaw. So wag na ho natin mag-ano yan. No? So, kaya pala, sabi ko, a true follower of Christ doesn't need to tell lies because he doesn't need to be in control of the situation. Ang tunay pong mga Kristiyano doesn't need to tell lies because he doesn't need to be in control of the situation. Why? Because Jesus Christ is. Dahil ang isang Kristiyano naniniwala na ang pagsasabi ng totoo parang pagbibigay mo ng control sa Panginoong Hesus. When you tell the truth, you give the control to Jesus Christ. Kaya ito man ay magkakaroon ka man ng consequence, mapapahiya ka man, o ano man mangyari, you just tell the truth because you give the control to Jesus Christ. You don't need to control the situation. You just need to trust Jesus Christ that if you tell the truth, He will be the one to control the situation. Yes, it may hurt, but ultimately, it is for the good. Because you are doing what God wants you to do. I tell you honestly, my brother and sister, God will never say it is okay to lie. God will never agree in lying. Whatever the situation is. Kahit pa yan ay nalalagay ang buhay mo sa alanganin. Tingnan yung mga apostol, di ba? When they preach the word that Jesus Christ is God, is the Messiah, nilalagay nila yung kanilang sitwasyon. Kasi pinagsabihan na sila, di ba? Si Pedro at si Juan. Pinagsabihan na sila ng mga Pariseo. Huwag nyo nang ulitin yan. Kundi, ikukulong namin ulit kayo. Ano sabi nila? We should rather follow God than we follow man. Kulong nyo man kami, we will still tell the truth. Sino? Sabi ni Pedro, hindi namin pwede itanggi. Yan ang katotohanan. Nakita namin mismo, naranasan namin mismo. Nakita namin mismo si Jesus Christ na buhay ng muli. So, how can we tell lie? How can we stop telling the truth? Sabi nila. So, they rather say the truth and be in prison rather to tell the lie and be in prison spiritually. Tandaan natin, no? Mas mahirap po, no? Mas madali po ang tanggapin ang parusa ng mundo kaysa tanggapin ang parusa ng Panginoon dahil sa pagsisinungaling. Ang sabi nga sa Biblia, hindi ko na to masasabi rito. Ay, hindi ko na naisulat dito. Sabi doon, do not be afraid to someone that kills your body but cannot do anything to your soul. Sabi ng Bible. But be afraid to those who can kill the body and kill the soul. No? So, saan ka matatakot, kapatid? No? Doon ba sa consequence ng pagsasabi ng katotohanan o sa consequence ng pagsasabi ng kasinungalingan? Timbangin natin, kapatid. Timbangin natin. No? Sabi sa Colossians 3:9-10, don't lie to one another. You have gotten rid of your old way of life and its habits. You have started living a new life. Your knowledge of how the life should have the Creator likeness is being made in you. No? So, don't lie to one another, sabi niya. You get rid of that na.
Lumang pagkatao mo na yan. Hindi ka na dapat nabubuhay dyan. Tamang ganon. No? Bago na yung buhay mo, and you already know, na-understand mo na that the life should have, what kind of life you should have in the likeness of your Creator. No? Dapat alam na natin. At dahil ang ating Creator, God, tayo sabi sa Genesis, we are created in God's image. Therefore, we should be like Him in His character, which is, He never lie. And He hate lies, sabi nga natin doon sa kanina. No, ngayon, ito naman ang scheme, no, ng kaaway. Alam niyo po, kapag tayo ay nagsasabi ng totoo, galit na galit po ang kaaway dyan. No? Bakit po? Nawawalan siya ng, ano sa'yo, tag rito? Ano term sa English yan? Control or ano, parang ano, yung pagka yung nagni-negotiation, nawawalan siya ng, I forget the term. During the negotiation, di ba, dapat meron kang bala eh. Para magkaroon ka ng more weight sa negotiation. Anyway, ayaw na ayaw po ng kaaway yun. Kasi once you tell the truth, you always tell the truth, wala na siyang maibabala sa'yo. Nahihirapan siyang kontrolin ka o ano, maano ka para magkasala. No? The enemy scheme is like this, no? He feed us with lies upon lies, no? Whenever, kaya nga sabi, di ba? The enemy is like a roaring lion, sabi gano'n. Sa James, di ba? Or sa Peter, I think. He is just waiting for you to be in a difficult situation. At pag nandun ka na sa difficult situation, anong gagawin niya? Hindi ka naman niya pwedeng kontrolin ng isip mo eh. Hindi naman yung makontrol. Ang gagawin lang niya, during the difficult situation, bigla ka niya sasabihan, pag sinabi mo ang totoo, mapapahiya ka sa harapan ng mga tao. Kaya magsinungaling ka na lang. Pag sinabi mo ang totoo, mapapalo ka ng magulang mo. Magsinungaling ka na lang. Pag sinabi mo ang totoo, ano mangyari? Ikaw ay mawawalan ng trabaho. Magsinungaling ka na lang. This is very common. No? Because God will never tell you to lie. That's why I'm 101% sure. Whenever you hear something that asking you to lie, it is from the devil. It never comes from God. Kaya sabi diyan, di ba? Scheme niya talaga to make us think that it is for our own good image. No? Magsinungaling ka na, kundi masisira yung pangalan mo. Pastor ka pa man din. Ako pala yun. Sinungaling ka na lang. Kaysa naman may masabi sa iyo mga ano. Kapatid, as a Christian, I learn. My image is nothing. What important is the image of God. Kung kailangan masira ang image ko para maitaas ang image ng Panginoon, I will do it. Because my image is nothing. That's why many years ago, I was forced, not forced, but I was convicted by the Holy Spirit to tell all truth. Not because I wanted to, but because I want to share. Because the more that you say the truth, the more people understand, or the more you understand you personally, that you are not perfect, that you are a sinner. No? Na marami kang ginawang mali at kaya ka lang nagiging ayos ngayon dahil sa tulong ng Panginoon. Hindi dahil sa iyong kakayanan. No? Kaya hindi bali nang okay lang. Kung malaman man nila na ganito ang ginawa ko dati, okay lang.
Mas maganda nga yun para mas papaalala sa akin na kaya lang ako nagiging maayos ngayon dahil sa tulong ng Panginoon. Kasi pagka pilit mong binibuild yung image mo sa sarili mong lakas, anong nangyayari? Parang ikaw ang naitataas, hindi ang Panginoon. Eh, bait talaga nito ni, bait ni Pastor. Walang ginawang mali, oh. Perfect. Paano mo ngayon sasabihin sa mga iyong kapatid na ang God mo ay mapagpatawad ng Panginoon? Ang God mo ay nag-aayos ng mga buhay na sira. Kung hindi mo inaamin sa sarili mo, nasira ka. O huwag kayo tumingin sa katabi niya, ha? Hindi kayo sinasabihan ko. No? Kung hindi mo aaminin na sira ang buhay ko, mali ang mga desisyon ko, ganito ako dati, di ba? Tatandaan niyo yung kwento ng woman, Samaritan woman in the well, di ba? When Jesus tell her, alam ko, hindi yan ang asawa mo, kasi nakalimang asawa ka na eh. Anong ginawa ng babae? Tinanggi ba niya? Sinabi mo kay Jesus, hindi totoo yan, chismis lang yan. Sinabi ba ng women na hindi po? Ang sabi niya, paano mo nalaman yan? Totoo, sinabi mo. Ganun nga ako. Imagine ko tinanggi niya. He will not be free for the entire of his life or her life. No? The woman is rejoicing because he accepts the truth that she is a sinner and that the Messiah revealed it to her. Jesus is the one who revealed to her yung kanya mga kakulangan sa buhay. And she never, hindi niya tinanggi. Kaya siya ay nakalaya. Kaya from that day on, naging siyang malaya. No? Takbo siya sa hindi na siya nahihiya. Dati, di ba, kaya siya nag-iigib sa tanghali eh. Kasi nahihiya siya, pinag-uusapan siya ng mga tao eh. Ayun na naman yung babaeng lima yung asawa, pang-anim na yung tsota. Pero, nung nakatagpo niya si Kristo, ano nangyari? Iwan niya, punta siya sa bayan, di ba? Inarap niya lahat ng tao. And she talks about Jesus Christ. Di na siya nahiya. Sige, pag-usapan niyo ako, okay lang. Inaamin ko na. And she got free. No? But the devil will not be happy when you tell the truth. Because makakalaya ka eh. Makakalaya sa kanyang galamay. No? Jesus, the devil wants to make us think that is for our peace and comfort. Sige, para wala na lang gulo. Kasi sinungaling na lang ako. Para, really? Do you really think that you can get peace and comfort out of lying? Meron po akong kaibigan. No? Sa Pilipinas pa po ako nagtatrabaho noon. No? Engineer din po siya. No? Ngayon, alam niyo naman, pag sa mechanical engineer kasi, nagtatrabaho na kami noon. May mga katrabaho ko na sobrang pinagmamalaki yung kanilang license kasi 'di ba sa engineering. Nag-i-exam kami sa PRC ng mechanical engineering licensure. So, yung may mga katrabaho kami na hindi nakapasa ng walang lisensya, meron kang mga katrabaho na may license kagaya ko, no? Ngayon, hindi naman ako nakikipag kasi hindi ko nga nire-renew yung license ko, bali wala sa akin yan. No? Pero, yung mga katrabaho kong iba, talagang proud na proud nila. Inaan nila, parang inaasam nila yung mga katrabaho ko na walang license. Ngayon, meron yung katrabaho na isa, natahimik lang siya. Pero may license siya. No? Ay, tahimik din ako. Parang ako rin, tahimik din lang. And then, nagtataka na lang ako, bigla siyang lumapit sa akin. Sabi niya, bro, alam mo, pagka nag-uusap tungkol sa maganyang license, hindi ako makapagsalita eh. Oh, bakit naman? Okay naman, di ba? May license ka naman. Alam mo bro, kaya ako nagka-license, binayaran ko eh. Ha? Sabi niya ganun, oo, kasi nung lumabas daw yung resulta ng lisensya, nung examination, bagsak siya. Meron silang kakilala sa PRC. Hindi pa lumalabas yung pinaka-result sa
sa dyaryo, pinakita na sa kanya nung kanyang kaibigan sa PRC na bagsak siya. So what he did, he paid the person 20,000 pesos para i-doctorin yung kanyang exam result para siya ay magkaroon ng lisensya. And he said to me, ang sabi niya sa akin, alam mo bro, kahit kailan hindi ko na-enjoy yung lisensya ko. Kung pwede ko lang, sabi niya, kung pwede ko lang ibalik yung license ko. Kung pwede lang pumunta doon sa sabihin, burahin yung pangalan ko doon sa mga nakapasa I will do. Because it never gives me any comfort and peace of mind. Na tuwing lalabas ang usapan tungkol sa pagiging licensed mechanic engineer, lagi akong lagi akong kinukonsensya. Brothers and sisters, you will never have a peace when you live in life. But that is the devil, scheme yan. Gustong-gusto ng kaaway, hayaan mo na. Ikaw lang naman nakakaalam, no? To make us think that we can gain victory, no? Sometimes, di ba, sa mga games, no? Mga laro, mga patimpalak, no? Pagka nagki-Christmas party tayo, may palaro, no? May mga nandadaya, no? Susulat sa likod yung pero binubulong na yung kung ano sinusulat. No? Ay, okay na. Basta manalo tayo. Tuwan-tuwa pa. Yes, nanalo kami. Pero yung pala, nandaya. No? Isa yan sa scheme ng kaaway, no? He wants to make us think na basta manalo, okay lang yan. Laro lang naman yan. No? No. Hindi okay kay God yun. No? Hindi, sabi nga sa inyo, every time you lie, every time you do that is not truthful, you are talking, you are using the language of the devil. Ano pa yung mga scheme ng kaaway? Make us think that we can gain riches and power, no? Yan, yung mga lalo-lalo sa mga politika sa atin o sa mga gobyerno, no? Ang mahalaga yumaman ka, no? Minsan lang naman yan, one time big time lang yan. Gawin mo na. No? Hindi ka yayaman pagka lalaban ka ng parehas. No? Yan ang mga kadalasan na binubulong ng kaaway sa mga tao. No? Ang tagal-tagal mo na dyan sa trabaho yan, 10 taon na, asan ka na? Mahirap ko pa rin. Oh, pandaya ka na. Tell lie, so you will get rich. Sabi nga lang ang kaaway. No? That are the common scheme. And other scheme niya to make us think that there are no consequence. Or if there is, it is not that bad. Yan sabi ng kaaway, oh, sige na, may ano naman, kung mahuli ka, di tanggi mo na lang. O kaya, hindi, ano lang naman yung parusa niya. No? Wala yan, walang masyadong epekto yan. No? Sige na, magsinungaling ka na. Ano lang naman yan ano lang naman yan. Kunting sinungaling lang naman yan. No? Alam mo, di ba? Ganyan-ganyan yung sinabi ni Satan kay Eva, di ba? Oh, hindi ka naman talaga mamamatay. Kainin nyo na yan, di naman totoo na mamamatay kayo. No? We don't need to be in Satan's scheme, to fall on Satan's scheme. Hindi po kailangan, kapatid. We need to be free from this scheme. Kailangan po maging malaya tayo sa mga ginagawa ng kaaway na yan. No? Sabi nga di ba? Kailangan nating maging mapagmatsyag. We have to be aware of that scheme. No? And every time that the devil wants us to lie, we have to be aware. No? Hindi po yan
kalooban ng Panginoon. So, para po ating mapaglabanan yan, no? We always have to stand firm with the belt of truth. No? Stand firm din, sabi niya sa Ephesians 4, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in peace. No? We just have to stand in truth. No matter what. Meron man, mapapahiya ka man, o mawawalan ka man ng kita, o ano man yan. No? You will have just to stand and trust that telling the truth will always have a better and righteous result than telling a lie. No? Kuminsan kasi, di ba? Kuminsan, gusto natin quick fix, no? Kung sina, sige, para lang tahimik. No? We try to lie just to have a temporary comfort, temporary peace, but it will never last. The only peace and comfort that lasts is from telling the truth. Daan lang po nagkakaroon ng eternal effect of peace. Sabi po, tingnan nyo sa Proverbs 19, verse 5 and verse 9. Sabi niya, a false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will not go free. Pansin niyo po sa Proverbs na to, dalawang verse po sa chapter 19, very same ang sinabi. No? Alam niyo sa chapter 19, may mga sinasabi diyan kung how to live a life na tamang mga aralin na tamang pamumuhay. Again, di ba? Sa lahat ng sinasabi sa chapter 19, dalawang beses inulit to. That's how important telling the truth for God. No? Sabi niya, di ba? Whoever pour out lies will not go free. Kapatid, if you think that you can get away from telling lies, you are mistaken. Because the Lord is very clear. Whoever pour out lies will not go free. Itagaan niyo sa bato yan. You will never experience freedom if you live in life. To live in truth is to live a free life. Free of fear, free of anger, free of consequence. No? Kaya ka natatakot kasi alam mo may tinatago ka. No? Kaya laging takot kasi baka merong makadiscover ng iyong kasinungalingan. No? Kaya ka galit, no? Kapag meron nakaalam na sikreto mo at ipinamalita, galit ka. No? Inaaway mo yung mga tao na nagsasabi ng katotohanan. No? Awayin mo yung tao kung nagsabi ng chismis, ng hindi katotohanan. Baliktad eh. No? Ba't ka galit sa tao nagsasabi ng katotohanan? Dahil nabubunyag ang iyong kasinungalingan? Tell me. No? Dapat nga, pasalamatan mo pa yun dahil at least, na ano ka na, nakawala ka na. Di ba? You are free from consequence. Alam mo, dahil ikaw ay nagsasabi ng totoo, you will never receive. God is faithful, mga kapatid. He will not punish you for telling the truth. Hindi ka paparusahan ng Panginoon dahil nagsabi ka ng totoo. Hindi ganun ang Panginoon. Of course, pag nagsabi ka ng totoo, kuminsan, masakit. Kuminsan makakasakit ka ng kapwa mo. Kuminsan, kasi kasalanan mo naman eh. Bawa, na-late ka. Kasalanan mo naman, bakit ka na-late? Bakit mo pagtatakpan yun? Hindi kong bawasan ka sa sweldo, let it be. Nangyari yun eh. You have to live in truth. You can never live in lies, mga kapatid.
Proverbs 28:13 sabi, anyone who hides their sin doesn't succeed. Kapag tinago mo ng tinago yan, hindi ka kailan magtatagumpay. But anyone who admits their sin and gives them up finds mercy. Sabi niya, ang sino man na tatanggapin yung kanyang kabalian, i-admit na siya ay nagsinungaling, at ina-admit yung kanya, anong tatanggapin? Kapatawaran. Mercy. Awa. Tatanggap pa ng awa sa Panginoon. No? Kung minsan, di ba? Kung minsan, alam nyo, tatapusin ko yung kwento ko sa kanina. Ano nangyari doon sa magkapatid? No? Na nagbakasyon sa kanilang lola. Napagod na yung bunso. Kasi lahat ng utos sa kapuya niya, siya ang gagawa eh. Napagod. Napagod si bunso, lapit kay lola. Lola, sabi ganun. Hindi ko na kaya. Aaminin ko na po sa inyo. Sabi ganun niya ng bunso. Yung manok niyo ho, na tirador ko, patay. Alam sabi ng lola, Apo, matagal ko nang alam. At inihintay ko lang na magsabi ka ng totoo. Pinahirapan niya yung sarili niya ng ilang linggo. Diba, sunod siya na sunod sa lahat ng utos ng kapatid niya. Gawa siya ng gawa, pinahirapan niya. Alam na pala ng lola niya. Kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, alam na ng Panginoon yan. Hinihintay ka lang niya magsabi ng totoo. Pinatawad ka na niya. Ang sabi niya, di ba? If you confess your sin, no? He is faithful na sabi niya, tapat ako. Papatawarin kita. Magsabi ka lang, aminin mo lang yung kasalanan mo. Kasi hanggat di mo pa aminin kasalanan mo, hindi kita mapapatawad. Di ba? Kasi alam na naman ni God yan eh. Ba't kailangan mo itago? Di ba? Sabi ng lola, oh, matagal ko nang alam, Apo. Hinihintay lang kitang mag-umami. Gusto mo ba, kapatid, na patuloy kang mahirapan? Katulad ng bunso na yon. Ilang linggo, trabaho siya trabaho para maitago yung kanyang kasalanan. Yung pala, hindi na niya kailangang itago dahil alam na naman pala. Kapatid, wag kang magpadaya sa kaaway. Wag. Sa tuwing nagpapadaya ka, tuwan-tuwa ang kaaway. Bakit? Kasi, parang yung kuyang kapatid, yung kuya, tuwan-tuwa siya. Kasi habang hindi mo inaamin, edi libre siya. Lahat ng gawain niya, ikaw ang gumagawa. Diba? Ikaw ang nahihirapan. Diba? Alam mo, sabi ni Alexander po, sabi niya, he who tells lie is not sensible of how great a task he understands. Sabi niya, yung taong nagsisinungaling, hindi niya naintindihan kung gaano kabigat yung pinapasok niyang problema. Sabi niya, yung pinapasok niyang gawain, sabi niya, for he must force to invent 20 more lies to maintain that one lie that he said. Isa lang yung pinagsinungalingan mo, tatahi ka pa ng 20 pang kasinungalingan para lang takpan yung isang kasinungalingan na sinabi mo. Ang hirap nun. Kaya sabi niya, yung mga taong sisinungaling, hindi nila naintindihan kung gaano kahirap na problema ang pinapasok nila. Because that one lie cannot stand alone. You have to invent 20 more in order para pagtakpan yung isang kasinungalingan. Kaya, pag-isipan niyo mga kapatid, are you willing to be on that situation? Mas mabigat po ang kailangan mong gawin. No? Kaya sabi dito, comparing the truth to lie, sabi niya, tingnan mo, truth is like a surgery. It hurts, but cures. No? Lie is like a painkiller. It gives instant relief, but has a side effect forever. Sabi niya, parang ano yan, opera. Oo, masakit, operahan ka, pero isang sakit lang, galing na. Oh. Kaysa iinom ka ng pain reliever, mawawala sandali, bukas babalik na naman.
Oh. Mawawala, iinom ka na naman, mawawala sandali, bukas babalik na naman. Diba? Naalala ko na naman yung professor ko dati. Sabi sa akin, di ba gusto mo naman pinapahirapan yung sarili mo? Diba? Kapatid, gusto mo naman pinapahirapan yung sarili mo? No? Okay na to. No? Kumbaga, itaya mo na. Kapatid, isa na lang. Isang sakit na lang. Pagkatapos yan, tapos na. The truth hurts. But it hurts only once. Diba? Kaya po ito tatandaan nyo lagi. No? Ito tatandaan nyo. Jesus already set you free when He died on the cross for you. Sabi niyan, if the Son of Man set you free, you will really be free. But the thing is, you have to stand on that promise. Kailangan mong tayuan na kapag sa Diyos ka, kay Jesus ka nagtiwala, sa lahat ng iyong mga pagsasabi ng totoo, you will always be free. Hindi ka kailanman makaroon ka ng tulog na masarap. Hindi ka kailanman natatakot na pagka may mga usapan na nabobrought up yun, bigla kang sa sidestep na kasi baka maungkat na naman yun. Di ba? Lagi mong iniiwasan. Gusto mo bang mabuhay sa ganun? Lagi kami iniwasan na pag may nakita kang tao, yan na siya. Kasi alam mo yung taong to nakakaalam ng sikreto mo. Come on. No? Bilang Kristiyano, dapat okay, andyan siya, okay. Wala akong itatago kasi alam na naman. Pinatawad na ako ng Panginoon. Kinonfess ko na yan. Diba? So, hindi na ako tali. Wala nang tali ang kaaway sa akin. Pero hanggat nagsisinungaling ka na buhay, may tali ang kaaway sa'yo. Anytime na gusto niyang hatakin, hatak ka. Nandito yan, para yung kadena. Nakakabit yan dito. No? Naakala mo, free ka na, pero hindi. Andyan lagi yan, hanggat hindi yan nakakalas. Na darating ang panahon, hindi mo pwedeng takbuhan. You cannot run forever with lies. Ang sabi ng prophet, di ba? Lies will never go free. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, maraming pong salamat muli sa pagpaalala sa amin, Lord. Na maliban kami, Panginoon, ay palayain mo at yakapin, Panginoon, na iyong pangako mong pagpapalaya. Hindi po kami magkakaroon ng buhay ng katahimikan. Lagi po kaming hahabulin, Panginoon, ng mga bagay na aming ginawa na hindi namin pa ina-admit, na hindi pa namin inilalabas, Panginoon, na patuloy namin tinatago. Lord, help us to reveal the truth in our life. Help us to be free from the bondage of the enemy. Ayaw po naming mabuhay katulad nung sa kwento ng batang bunsong kapatid, na lagi na lang nahihirapan, lagi na lang kailangang gawin trabaho ng kanyang kuya dahil sa tinatagong kasinungalingan. Lord, alam namin na ayaw mo sa amin yun, Lord. Because you have already set us free. And therefore we have to live a life that is free. Lord, sa po namin inaasa, Lord, yan ang aming buhay. Hindi po namin kailangan ng good name. Hindi po namin kailangan ng riches. Hindi po namin kailangan ng comfort. Hindi po namin kailangan ng power. Kung yan po ay makukuha namin dahil sa pagsisinungaling. It is better to be poor than to live in lie. It is better to be
to have a bad image than to tell a lie. Lord, ito po ang gusto mong ipaalala sa amin. At ito po ang aming gusto namin pangbuhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Because with your grace, with your mercy, alam po namin na kaya namin gawin ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen.